Hello mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para mag-update lang po tayo dahil kanina nag-live tayo ng sandali lang at ngayon nga po ay nandito si Malo de los Santos sa summer vacation. Ayan, pinasunod po ako ng employer ko dahil nahihirapan daw po sila na silang dalawa lang mag-asawa dahil nga alam naman natin na may mga edad na sila at kailangan tayo, At nandito nga po tayo sa bahay ng kanyang anak na yung pinapart-time ko dahil nga wala sila, kailangan natin pong iligpit ang Pero sandali lang, inihintay ko lang po na matapos yung washing machine. Ayan, sa ngayon nga po mga kapatid, tayo ay maraming naririnig po about po kay Beyonce, Pero para sa akin po, kung tayo po ay talagang suporta natin si Beyonce, ay susuportahan natin. Pero kung maraming issue nga na nakakaawa din po, kung bilang nga isang nanay, kung maririnig natin po, siyempre nasasaktan tayong mga magulang na naririnig natin at iba't iba po yung mga ibinabato po sa ating anak, kaya naiintindihan ko rin po yung nanay niya, Pero para sa akin, sa nanay niya, wag na lang kung saan-saan na naririnig niyang may live at nandoon siya para mag-comment. Ignore Nanay Hansel. Kasi kung patuloy kang magko-comment, makakapag-comment ka ng hindi maganda, ay isa po yan na mabubutasan po. At si Beyonce na naman po ang kawawa. Ayan ang masasabi ko lang po kay Beyonce. Ang advice ko lang na wag na lang po niyang basahin kung ano po mga basher. Kasi alam mo, natural na yan sa mga basher po na hindi ka talagang titigilan, lalo na kung may ayaw sa iyo, Dahil alam naman natin po talaga sa simula't simula, ang dami mo ng basher nung ikaw ay wala na dyan sa kalingap at talagang tudo-tudo ka na bas. Kaya sana ay wag mo na lang pansinin at wag mo na lang basahin kung ano ang mga comment na hindi maganda sa'yo. Wag mo na lang basahin para hindi ka maapektuhan. Tuloy lang ang laban mo. Tuloy lang mag-live, mag-content ka o mag-upload. Wag ignore talaga po para magsasawa din niyang mga basher na yan. Tingnan mo ako sa mga pinagdaanan ko, kung ano man sinasabi nila na may reaction sa aking ganyan, hindi ko po pinanonood para hindi po ako maapektuhan at tuloy lang po ang pananaw ko sa buhay. Ang mahalaga, malaya ka. Wag ka na lang kung anong community, saan, suluhin mo lang. Mas maganda nang nag-iisa ka para walang magdidikta sa iyo, walang magagalit sa iyo na kung hindi mo sila mapagbigyan ay sadyang magagalit siya sa iyo. Ngayon, kung marami naman diyan na kagaya po ng ibang sponsor na nagmamahal sa iyo, patuloy mo na lang, yung tiwala lang po sa sponsor at wag ka na lang talagang sasagot pa. At ito payo ko talaga kinanay Hansel, sana Nanay Hansel, wag ka nang pumasok sa kung saan na nagko-comment. Ayaan mo sila, ignore para wala pong issue. Kasi nagsimula yan talaga, yung comment ka ng comment, siyempre hindi natin po maiwasan na wala pong nakakabasa sa comments, mga kino-comment mo, kaya po talaga ay nabas ng todo si Beyonce at humantong na nga sa hindi maganda. Kaya para sa akin talaga, Nanay Hansel, magulang din ako, para alang-alang sa iyong anak, ay ignore mo na lang kung ano man ang mabasa mo. Ang mahalaga, kilala nyo yung sarili nyo na hindi po na kung ano man ang sinasabi nila o kapintasan ng pamilya mo, wag mo na lang sagutin. Kayo ang nakakakilala sa pamilya mo at lalo-lalo na sa iyong anak na Beyonce. Kaya para sa akin po mga kapatid, mas maganda na yung manahimik na lang tayo, yung mag-live na lang si Beyonce, upload, at si Nanay Hansel naman wag nang pumatol sa mga baser. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Nanay Hansel, dahil naranasan ko rin po yung mabas ako na kung ano-ano din po ang sasabihin sa iyo na lukarit, may saltik, lahat yan matanda na walang pinagkatandaan. Lahat po yan na natanggap ko ng mga salita ng mga
basher, mga dami account. Kasi hindi natin alam kung sino po talaga ang kalaban natin dito sa social media dahil po sila ay walang mukha. Dami account. Kaya wala tayong panalo. Kaya ang mahalaga, ignorin mo na lang para wala silang masabi. Dahil kung papansinin mo ang mga yan, ay tuwang-tuwa sila na ay apektado, ay totoo yung mga sinasabi namin. Kaya para sa akin, ay manahimik na lang kayo. Ang mahalaga ay marami pa rin naman nagmamahal sa iyo, Beyonce. At sabihin mo kay mama mo na ignore, wag na comment dahil wala talagang patutunguhan ng maganda ang comment talaga dito sa mga kung sino-sino pong naka-live. Para hindi kayo maapektuhan, wag nyo na lang basahin. Ignorin nyo. Wag na kayong kung sino man may live yan at nakita mong thumbnail si Beyonce, ignore. Ganun po ako. Sumasagot lang ako kung dapat kong sagutin. At ang dami talaga dyan ng mga issue na mga ibinabato po sa inyo, Nanay Hansel at kay Beyonce, dahil nga po ay sobrang galit nila nung ipinatulpo mo nga si Kuya Bal, ano? At para sa akin doon, hindi naman siguro yun mangyayaring tulpuhan na yung kung wala naman po talagang mga issue. Alam natin kung saan nagsimula at ignore na lang po. Pag ganyan po ay sana ay hindi na tayo sasagot at dahil masakit lang yan sa ulo at kayo lang po talaga ang talagang ibabas ng todong-todo. Kaya para sa akin, kay Beyonce, mag-live ka na lang, huwag kang magbabasa kung maalam mo may basher na below the belt ng mga sinasabi sa'yo, i-hide mo na. Huwag ka nang magbasa talaga. Shout out mo na lang at i-shout mo, kilala mo naman siguro yung mga solid Beyonce, ano? Shout out nga kay Ma'am ER, ayan, yung sponsor ni Beyonce na talagang mahal na mahal si Beyonce, ayan. Thank you so much po Ma'am ER na nandiyan ka, na patuloy mong minamahal si Beyonce at solid Beyonce po na nagmamahal kay Beyonce, ayan. Shout out po sa inyong lahat at dito naman kay Dr. Love, sana naman Dr. Love ay inunawa mo muna na wag ka na munang nagsalita na makakasakit po kay Beyonce dahil ang akala ko anak-anakan mo naman si Beyonce, diba? At sana naman bago ka na kapitbahay mo lang naman at sana nag-usap kayo, diba? Hindi naman sa dahil alam ko, kilala ko po yung mga sitwasyon, lalo na po sa mga timbuwapa, ay sana nag-unawaan na lang at inisip nyo na lang ang kalagayan po ng bawat panig. Ayun. Di ba, nagkahiwalay, wala na dyan sa Kalingap, nandiyan kayo para ipagtanggol nyo si Beyonce ngayon, para po si Beyonce ang naiipit sa nag-uuntugan ng mga bato, di ba? Ito, napakahirap po talagang sitwasyon na ito, mga kapatid, dahil hindi natin alam talaga kung ano po talaga ang pinaglalaban ng bawat isa, bawat panig sa mga nagsuporta kay Beyonce. Para sa akin, sinimulaan yung ipinagtanggol si Beyonce, sana po ay tuloy-tuloy na wala kayong gagawin na paninira po sa pinagtatanggol nyo dahil nandyan tayo para ipagtanggol si Beyonce o wala naman sinasabing masama o hindi maganda si Beyonce na nangyari na ito at sana po ay maayos nyo po ang lahat. Ayun, lalong-lalo na sa iyo Dr. Love dahil alam ko na mahal mo si Beyonce at sana po maayos pa ang lahat. Yan lang, good luck po sa atin lahat at mabuhay po ang Team Beyonce at lahat na nagmamahal kay Beyonce. Shout out po sa inyo at yung mga basher naman po ni Beyonce, maawa na kayo. Dahil hindi naman kayo niya inaano at wala naman siyang mga sinasabi tungkol sa inyo. Ini-ignore na lang para, nga, wala lang tayong choice talaga mga kapatid. Kung talagang mahal natin si Beyonce, pakita nyo ang pagmamahal nyo. Kung hindi naman at hindi naman kayo inaano, mabuti nang tumahimik na lang tayo. Marami pong salamat. Good luck po sa atin lahat. Mabuhay
tayong mga Pilipino na sana po ay lagi po tayong nagtutulungan. Lawakan natin ang ating pangunawa at napakasama talaga po yung tayo ay nagiging basher talaga ng isang tao dahil parang lumalabas na tayo po ang magkakasala pag tayo po ay nambabas na hindi naman tayo inano. Ayan, kapag may alam po, lagi tayong update at sana mabuhay. Iwasan na natin po ang puro issue po dahil talagang sa init ng panahon, baka ma-high blood tayong lahat. Ano? Para sa akin po, ay magkaisa na lang. Mabuhay ang Pilipino. Kung may itutulong, tumulong na lang. Kung wala po, panoorin natin ang mga video po ng mga sinusuportahan natin dahil yun po, napakamalaking bagay po yun, yung pinanonood natin. The same time po na hindi tayo nag-accept ng ads. Ayan, shoutout po kay Daddy Frankie yan. Supportahan po natin si Daddy Frankie at ang kanyang team. At lalo na po ang Mami Rochelle, Aling Rochelle Vlog. At si Malo de los Santos po, mabuhay po tayo. Please support po Malo de los Santos. Bye-bye!